Please put them on, Takamine-san. Like and subscribe, baka naman. Arte-arte na nga nitong si Shirota at binabangungot na raw siya lagi dahil sa mga nangyari, pero pa-blush-blush naman ang hype sa text na natanggap mula kay Takamine at huwag na raw siyang malelate sa klase. Kinabahala na nga ito ng ating bida at natatakot na baka ano raw ang ipagawa sa kanya ni Takamine bilang closet nito, na magpahanggang ngayon di parent daw siya makapaniwala na Diyosa-Diyosa sa labas pero may tinatago palang kapulyahan sa loob na lubos niyang kinatatakot. Good morning Shirota, pagbati na nga sa kanya ni Takamine na lubos niyang kinagulat, maging ng ibang estudyante at nagtatakang nilapitan siya ng pinagpapantasyahang Diyosa. May pabulong pa nga ito at sinabi kay Shirota na pumunta muna sa student council room bago sila magklase. Agad naman itong sinunod ng ating bida na siyang nagtataka kung ano raw ba ang kailangan ni Takamine sa kanya. Ngiti naman ang bungad sa kanya ng dalaga, sabay nagsabing huwag masyadong kabado ang binata, since partners na nga raw sila, bilang kanyang closet at siya bilang may-ari nito. Walang ano-ano'y may inabot na nga itong bag kay Shirota, kung saan naglalaman ng mga panty na lubos niyang kinagulat. At bilang kanyang closet nga raw ay siyang magdadala ng nasabing bag, at duty nga raw ng ating bida na dalhin ito anumang oras o anumang araw nang magamit niya lagi ang kakayahan niya na Eternal Virgin Road kailanman o saan niya man gustuhin. Idinagdag pa nga nito na oras na gamitin niya raw ang kanyang kakayahan, ay dapat mapalitan agad ni Shirota ang nawala niyang underwear, kahit pa nasa gitna raw sila ng klase. Kinabahala naman ito ng ating bida at iminungkahi na why not gawin na lamang nila sa breaks o kaya naman kapag walang tao sa paligid. Pinabulaanan naman ito ni Takamine at sinabing kung maghihintay pa sila ng breaks ay malilimitahan ang paggamit niya ng skills, kaya kung nais nga raw niyang magamit ang skill niya anumang oras niya gusto ay crucial ang magiging papel ni Shirota, bilang tagapalit ng kanyang underwear ora mismo sa sitwasyong yun. Oo na gets ko na, huwag mo na isample pa. Pagkataranta na nga ni Shirota nang makitang magtatanggal na naman sana ng underwear ang dalaga, at pinaalala na kaya nitong ibalik ang oras noong mga panahong minanyak niya kuno ito. Huwag nga raw mag-alala ang binata dahil kung sakaling gagalingan daw nito ay sisiguraduhin niyang makakatanggap ito ng pangmalakasang reward ay sana all ka na namang hype ka. Ipaparanas nga raw niya kay Shirota ang naudlot nilang kaganapan kamakailan na lubos nang ang kinakilig-kilig ng binata. Well anyway sana nga raw ay sundin na lamang ito ng ating bida kahit hindi siya pagbantaan ng dalaga. Dahil kahit papaano maging sa kanya, ay nahihiya raw siyang may nakakakita ng kanyang underwear. Pero sinabi niya raw sa kanyang sarili, na marahil okay lang basta itong si Shirota ang makakakita. Di wow, ika naman ang binata at di nga raw siya maloloko pang muli ng dalaga, na siyang pagsang-ayon din ng dalaga at basag trip daw itong si Shirota sa nagmo-moment nga raw sila. O siya basta isauli mo na lang sa akin yung mga panty ko mamaya bago ka umuwi ha. Ika na nga ni Takamine sa pabebeng binata. Di nagtagal ay nagsimula na nga ang kanilang klase, habang ito namang si Shirota ay di parent mapalagay, at nababahala na anumang oras ay pwedeng gamitin na lamang ni Takamine ang skill nito na siyang nangangahulugan ng agaran niyang aksyon para palitan ang mawawala nitong underwear. Walang ano-ano'y tinawag na nga ng teacher si Takamine at may recitation silang nagaganap. Gaya ng inaasahan ay basic nga lang nitong nasagot ang tanong ng teacher, na lubos kinamangha na naman ang lahat, lalo na ni Shirota at napaka-perfect sobrang Latina raw talaga. Mukhang di naman na raw siya kakailanganin kapag ganitong-ganito ang mga kaganapan. Sa kung saan ay bigla na lamang lumakas ang hangin, na tila ikinabahala ni Takamine, sabay biglang tumayo at sinabing uulitin at babaguhin ang kanyang ginawa. Dito na nga niya pina-ready si Shirota na kung sakali ay palitan agad ang kanyang underwear, na lubos pinagtaka ng binata at perfect naman daw ang ginawa so ano pa ba ang babaguhin. Dito na nga ito nagtanggal ng underwear at sinabing bagamat perfect na ang ginawa niya, ay hindi pa raw ito ang best. Siyang tunay nga ay napabalik na naman ito ang oras, sabay tila anabangan ang pagbugso ng hangin bago sumagot sa teacher na tila ba dagdag drama sa pagsagot nito. Habang sumasagot ay tila ba dinala sila sa ibang dimensyon ng sagutan ni Takamine at nang matapos nga ay palakpakan na ang mga ito sa ganda ng sagot ng dalaga. Napagtanto naman ni Shirota na sinadya nitong abangan ang bugso ng hangin para mas dagdag aesthetic sa sagot nito, sabay ngisi kay Shirota na tila ba proud na proud sa ginawa nito. Namangha naman si Shirota at aminadong mas maganda ang pangalawang ginawa ni Takamine. Ngunit nagahala na baka maraming beses din itong gawin ng dalaga ngayong araw lalo na at makakabuelo na ito dahil sa kanya.
Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni ay bigla na lamang may nagtapo ng papel sa kanya. Paglingon niya ay si Takamine na nga ito at bumubulong-bulong na doll iyan na raw niya. Kinataranta na nga ito ni Shirote dahil nasa gitna sila ng klase, at namamroblema kung papaano niya lalagyan ng panibagong underwear si Takamine. Napasusmerisep na nga lang ang ating bida dahil tila sinasadya na tuloy ng dalaga na gumalaw-galaw sa upuan nito kahit walang panty, na kinabahala na nga ni Shirote at baka aksidenteng sumilip ang kagubatan at perlas ng silanganan. Di na nga malaman ng ating bida ang gagawin hanggang sa magsalita si Takamine na nahulog daw niya ang kanyang eraser. Agad nagets naman ni Shirote ang ibig sabihin ng dalaga dahil wala naman siyang nahulog na eraser, bagkus ay paraan lamang ng dalaga para magawa niya ang kanyang misyon, sabay napaisip na kung di niya mapagtatagumpayan ay baka mayari na naman siya, kaya no choice kundi gawin na lamang ito. Lakas loob na nga itong tumayo sabay rekta pumunta sa may kinahulugan ng eraser. Dito na nga niya pasimpleng inilabas ang panty ni Takamine sabay rekta isinuot sa dalaga. Sa nerbiyos ni Shirote ay tibok nga lang ng kanyang puso ang naririnig sa buong pangyayari, hanggang sa bumalik na nga ito sa kanyang upuan na todo ang ngiti dahil matagumpay niya raw na nagawa ang kanyang misyon. Nakahinga na nga ito ng maluwag ngunit sa muling paglingon nito kay Takamine ay nagulat, nang makita na hindi nakasagad ang panty na isinuot niya sa dalaga, at lumalawet lamang sa may legs nito. Ano pa nga ba at ikinabahala na naman ito ng binata, habang tila nang aasar naman ang dalaga at tinitigan lamang ang ating bida, na halatang alam namang di maayos ang pagkakasuot ng panty pero pinapabayaan lamang ng mabagabag ang ating bida. Huwag mo sabihing gusto niyang ipaayos sa akin, ika na nga lang ni Shirote sa isip-isip nito at lubos na namang namamroblema sa sitwasyon. Kung ano-ano nang ang pumasok sa isip ni Shirote at paano nga raw kung tawagin ng teacher si Takamine, alangan namang mahulog na lamang daw ang panty nito sa paglalakad, tas mapapahiya ang dalaga at mababansagan ng kung ano-ano, tas sa huli siya na naman mali at masisisi about hype na buhay ito, pagkapraning na nga ni Shirote na todo pinapawisan sa tabi. Kailangan nga raw may gawin siya, pero nagawa naman na daw niya ang responsibilidad niya, siguro naman kaliit na lamang na bagay ito na mismong ang dalaga ay kaya naman ang gawin, ay bahala ka dyan, ika na nga lang ni Shirote. Walang ano-ano itinawag na nga ng teacher si Takamine, sa gulat ng dalaga ay bigla na ngang umeksena si Shirote at siyang lumapit sa teacher para kunin ang notebook ng dalaga. Napangiti na nga rito si Takamine sabay nagpasalamat sa ating bida. Aalis na nga sana si Shirote ngunit pinigilan ng dalaga, sabay pabulong na sinabing ayusin nga raw niya ang nasimulan niya. Abat takbong kabayo na naman nga ang puso ng ating bida at kinabahan sa sinabi ng dalaga. Bagamat kinakabahan ay pasimple na nga itong ginawa ni Shirote kaysa naman mahalata sila sa sobrang tagal niyang nakatayo sa harap ng dalaga. Gamit ang kanyang tuhod ay unti-unti na nga niyang nausag ang pambaba nito, na siyang pa-blush-blush naman ni ate girl, hanggang sa tawagin na nga siya ng teacher ayon sa gulat na tuhod ang pinto ng paraiso, napaungol tuloy ng slide si ate mo. Na pinagtaka naman ni Shirote at kung may sinabi raw ba ang dalaga ay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 , subscribe ka na nga muna lods, kahit like lang, huwag puro kamanyakan aba ambag-ambag din, ha ha ha. Matapos ang klase ay pagbati na nga ang bungad sa kanya ng dalaga, at good work nga raw dito sa ating bida, na nababahala kung ganito na raw ba lagi ang gagawin niya. Sorry na tenet esting lang naman kita kanina, kung hanggang saan ang kakayanin mo, ika na nga ni Takamine sa binata, at aminadong medyo napasobra daw siya kanina. Sas Marisep paano na lang pala kung di ako tumayo kanina noong tinawag ka ng teacher ano na lang gagawin mo, pagkainis na nga ng ating bida. Well naniwala lang ako na may gagawin ka, ribat naman ng dalaga, na kinatamimi na lamang ng ating bida. Oo nga, bakit ka nga ba tumayo kanina, bakit ba niligtas mo ko kanina, tanong na nga ni Takamine sa ating bida, di na nga makasagot si Shirote. Kaya naman binanata na naman ng dalaga na baka ayaw lang daw ng ating bida na may ibang makakita ng underwear ni Takamine. Di naman makasagot ang binata, tsaka ito naman daw gusto ng dalaga at ginawa niya ang utos nito, dagdag na nga ni Shirote rito. Sus pwede naman kasing omo na lamang, kasi kung gayon, ay napasaya mo talaga ako. Ika na nga ni Takamine sa binatang kinilig-kilig na naman ang burat mong hype ka. Nainis naman si Shirote dahil pinagtitripan na naman daw siya ng dalaga. Sabay lihis ng usapan nila at tinanong ang dalaga kung ano raw ba sinabi nito kanina. Napablush naman si Takamine at wala nga raw siyang sinabi kanina, pero ikaw Lods pwede mag-like at subscribe sus naman baka naman.